Sino po rito na-experience na niya na nagkaroon siya ng isang laban sa buhay na pakiramdam niya parang ang hirap ipanalo? Totoo po ba? May mga pagkakataon sa buhay natin na parang yung laban na meron tayo sa harap natin, parang ang hirap ipanalo. Totoo po ba yan? May mga pagkakataon, parang ang hirap ipanalo ng laban natin sa ating kabuhayan. Sino po rito na-experience na yon? Na parang kahit anong gawin mo, parang sa tingin mo, parang hindi mo maipapanalo eh. Totoo po ba? May mga pagkakataon, minsan, yung laban na meron tayo doon sa ating kalusugan, tingin natin parang kahit anong gawin mo, parang hindi mo na maipapanalo. And at the same time, totoo po ba, may mga pagkakataon na may mga laban tayo sa ating relasyon, ang tingin natin parang hindi na natin maipapanalo yung laban na yon sa ating buhay. At maging sa ating paglilingkod, pansinin nyo, may mga pagkakataon na tingin natin, doon sa laban na meron tayo sa ating paglilingkod, parang hindi na natin maipapanalo. There are some instances sa ating buhay na dumarating tayo doon sa point ng ating buhay na parang yung reality na meron tayo, yun yung impossibility na tanging reality na meron tayo. Alam niyo po, minsan ayaw man natin na ito yung ating sitwasyon, pero yun yung realidad na meron ka eh. Totoo po ba yun? Yung parang ang hirap-hirap nung reality na meron ka sa iyong finances, ang hirap-hirap nung reality na meron ka sa iyong kalusugan, ang hirap ng reality na meron ka sa iyong pamilya, sa iyong relasyon, ang hirap ng reality na meron ka sa iyong pagsaserve. But how many of you believe sometimes si Lord naglalagay talaga o ilalagay ka talaga doon sa isang sitwasyon na parang ang hirap ipanalo sa tingin mo? Napansin niyo yan? Hindi laging ang sitwasyon na meron tayo, parang andaling ipanalo nung laban na meron tayo. Sometimes, parang ang hirap ipanalo nung meron tayong laban o nung laban na meron tayo. Pansinin niyo po, yung mga Israelites, hirap na hirap silang makalabas ng Egypt eh. Pag binalikan natin yung kanilang kwento dito sa Exodus chapter 14, verse 14, ang hirap nung kanilang sitwasyon, hindi nila alam kung paano sila lalabas doon sa Ehipto eh. Pag binalikan natin, yung kwento, yung history, makikita natin na ang daming mga circumstances na kinailangang daanan nila para tuluyan silang makalabas doon sa mismong bansa na nagkukulong sa kanila. Alam niyo po, pansinin niyo, totoo ba, sometimes, may mga pagkakataon doon sa buhay natin, parang nandoon na tayo sa point ng ating buhay na walang-wala na. Sukul na tayo. Napansin niyo yung mga Israelita? Yung hirap na hirap silang makalabas doon sa Ehipto, pero nung makalabas naman sila, nandoon naman sila sa harap ng Red Sea. Nandoon sila sa isang lugar na sa likod nila, may humahabol na mga Egyptian armies. At doon naman sa harap nila, meron isang malaking dagat na hindi nila alam kung paano nila matatawid. Sa tingin nila, parang imposible na yung kanilang sitwasyon. Sometimes si Lord, dadalhin tayo doon sa sitwasyon na parang imposible na yung sitwasyon na meron ka doon sa iyong kabuhayan, imposible na yung sitwasyon na meron ka sa iyong relasyon, imposible na yung sitwasyon na meron ka sa iyong pagsaserve, imposible na yung sitwasyon na meron ka sa iyong kalusugan. Alam niyo po, yung mga Israelites, again, gaya nung aking nabanggit, gaya natin, dumarating tayo dun sa point na hindi natin alam kung paano tayo lalabas dun sa sitwasyon na meron tayo. Hindi natin alam, at the same time, kung makakalabas pa tayo. Alam niyo po, mahirap mang tanggapin, may mga pagkakataon, nandoon tayo sa point na yun ng ating buhay, minsan pakiramdam mo, parang hindi ka na makakalabas doon. Alam niyo po, in the case of Israelites, 3 bagay bakit tinayaan ng Diyos na nandoon sila o mapunta sila into situation na hindi nila alam kung paano lalabas o kung makakalabas pa ba sila doon. Una, para ipakita ng Panginoon that His glory is greater than Pharaoh. Alam niyo po, ito yung unang dahilan bakit gustong ipakita ng Panginoon
Bakit tinayaan ng Panginoon na mapunta sila doon sa sitwasyon na yon? Gustong ipakita ng Diyos na yung kapangyarihan niya higit kaysa doon sa hari ng Ehipto. Alam niyo po, sa paningin kasi ni Pharaoh, it was impossible na makaalis sa kanyang nasasakupan yung mga Israelites because of his power and chariots. Para doon sa Pharaoh, imposible hindi sila makakaalis doon kasi meron siyang kapangyarihan, meron siyang mga armies, meron siyang mga tao. Alam niyo po, even in the eyes of Israelites, iyon din yung kanilang pananaw eh. Kaya nga ang tanong nila kay Moses, nung nandoon na sila sa point na sa likod nila yung mga armies, nandun sa harap nila yung Red Sea, ang tanong nila kay Moses, kulang ba ang libingan sa Ehipto at dinala mo pa kami dito? Iyon yung tanong nila. Yung kanilang sarcastic question kay Moses. Ang tanong nila, kulang ba yung libingan doon? Bakit dinala mo pa kami dito sa lugar na ito? Alam niyo po, pero ang Panginoon, God proved that His glory is greater than anyone. Na kahit na ang tingin nila, parang imposible na yung sitwasyon nila kasi nga, kung didiretso sila ng pagtakas, malulunod naman sila lahat doon sa Red Sea. Kung aabutan naman sila ng mga Israelites, ng mga armies ng Egypt, mamamatay naman sila. So wala silang choice. Sino po aminado? Sometimes si Lord, dadaling ka doon sa isang sitwasyon na wala kang ibang pag-asa kundi siya lang. Yung wala kang ibang aasahan kundi siya na lang. Alam niyo po, at minsan din naman, talagang dadalhin tayo ng Panginoon doon kasi gusto niyang makita mo na wala kang ibang pag-asa kundi ako lang. Wala kang ibang pwedeng panghawakan kundi ako lang. Yung mga Israelites, unang dahilan, bakit dinala sila ng Panginoon na parang nandoon sila sa sitwasyon na no point of return na sila. Kasi babalik ba sila doon? Mamamatay sila lahat doon sa mga sasalubong sa kanilang mga armies. Alam niyo po, pero pinakita sa kanila ng Panginoon. Doon sa punto na parang sukul na sukul ka na, wala ka ng lalabasan, gagawa ng daan ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. Imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Ikalawa, bakit hinayaan nyo ng Panginoon na nandoon sila sa sitwasyon na hindi nila alam kung lalabas pa sila o makakalabas pa sila para ipakita ni Lord sa mga Israelites that He is their only deliverer, especially in the midst of impossibilities. Alam niyo po, hindi nga pumasok sa isipan nila at hindi pa nila na-experience sa buong buhay nila na meron palang dagat na nahahati. That time, pinakita ng Panginoon sa kanila, in the midst of impossibilities, gagawa ang Diyos ng posible. Gagawa ang Diyos ng hindi mo pa nakikita sa buhay mo. First time naranasan nila, prove that God never lose first time in our lives. Hindi nauubusan ng Diyos ng mga first time but amazing experience sa buhay mo. Tandaan niyo po, dapat hindi ka lang laging nakatanaw dun sa mga dating nangyari na sa buhay mo. Dapat lagi kang nakatanaw na laging merong first time na gagawin ang Diyos sa buhay mo. Yung mga taong nakakaranas ng miracle ng Panginoon, lagi silang nakatanaw doon sa laging first time na gagawin ng Diyos sa buhay nila. Yung hindi pa nila nararanasan, pero alam nila ipararanas ng Diyos sa kanila. Yung hindi pa nila nakikita, pero ipakikita ng Diyos sa kanila. Yung mga Israelites, first time nilang nakita yon, pero yung first time na yon, isang malaking himala yon sa buhay nila. So, again, ang Panginoon, lagi nating tatandaan, hindi nauubusan ng first time sa buhay ng mga taong naniniwala sa Kanya. Ikatlo, bakit pinayagan sila ng Panginoon na nandoon sila sa gitna ng sitwasyon na hindi nila alam kung sila susulong o sila uurong ba? Alam niyo po,
para ipakita ni Lord sa mga Israelites na ang laban ay hindi sa pagitan nila at ng mga Egyptians, kundi sa pagitan ni Lord at ng mga Egyptians. Alam niyo po, pansinin niyo, ang linaw ng sabi ni Lord doon sa text na meron tayo ngayon ang sabi ng Panginoon, the Lord will fight for you and you will need only to be still. Ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo, ang kailangan mo lang, manatili ka, be still, at ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. Alam niyo po, sometimes, may mga laban tayo sa buhay na hindi mo kailangan ang anumang sandata, kundi ang pumayapa at maniwala na ilalabang ka ng Diyos. Sometimes, may mga laban tayo sa ating buhay na kung saan ang kailangan mo lang namang gawin, matutong ilagay sa kamay ng Diyos yung laban na meron ka. Either sa finances, either sa kalusugan, either sa paglilingkod mo o sa iyong relasyon. Sometimes, ang kailangan mo lang ilagay sa kamay ng Diyos yung laban na meron ka. Alam niyo po, pansinin niyo, may mga pagkakataon kasi kaya, alam niyo po, hirap na hirap tayo dun sa laban na meron tayo kasi hindi naman talaga sa iyo yung laban na yon pinipilit mong kunin. Sometimes may mga laban tayo na ang gusto na ng Diyos, ilagay mo na sa kamay niya, pero ayaw mo pang ilagay sa kamay ng Diyos. Ikaw pa rin. Kaya nahihirapan tayo na ipanalo yung laban, samantalang yung laban na yon, hindi naman talaga sa iyo, kundi sa Diyos. Pansinin niyo, ano madalas na resulta pag pilit natin kinukuha ang laban kay Lord? Kung hindi tayo talunan, hopeless tayo At kung hindi tayo hopeless, prostrated tayo. Totoo ba? Madalas kapag kapilit natin kinukuha yung laban sa kay Lord, kung hindi tayo talunan, hopeless tayo. Kung hindi tayo hopeless, frustrated tayo. Why? Kasi nga kahit anong pilit mong ipanalo ang laban na hindi naman talaga sa iyo, sa Diyos talaga, hindi mo naman talaga siya maipapanalo. Sometimes, sa kagustuhan nating mabago, yung ating sitwasyon, yung ating kabuhayan, pinipilit natin na kunin ang laban sa Diyos. Sometimes, sa kagustuhan nating mabago yung ating pagsaserve, pinipilit natin kunin ang laban sa Diyos. And sometimes, sa kagustuhan nating mapanalo o maipanalo ang isang laban sa ating kalusugan, sa ating pagsaserve, sa ating relasyon o sa anong areas pa man ng buhay yan, pinipilit natin kunin sa kamay ng Diyos. Alam niyo po, sino aminado? Nakakapagod yung laging kabaliktaran o kabaliktaran ng gusto mo, yung nagiging resulta ng buhay mo. Totoo po ba yan? Yung gustong-gusto mong makaahon sa hirap, pero ang nangyayari, parang lalo ka pang nababaon Yung gustong-gusto mong maayos yung relasyon nyo, pero lalo pa kayong hindi nagkakausap, lalo pa kayong nagkakalayo. Yung gustong-gusto mong gumaling, pero parang nadadagdagan pa yung sakit mo. Yung gustong-gusto mong umayos yung pagsaserve mo, pero parang lalong nagiging magulo yung paglilingkod mo. Napansin niyo yan? Sometimes, may mga laban tayo sa ating buhay na hindi natin napapansin, kabaliktaran yung nangyayari doon sa gusto natin. Alam niyo po, nakakapagod yung sitwasyon na kabaliktaran sa gusto mo ang nangyayari. Nakakapagod humarap sa mga imposibleng laban ng buhay. Totoo po ba yan? Yung parang ang tagal-tagal na pero parang wala pa ring resulta. Yung parang ang tagal-tagal na pero parang hindi naman papansin ng Diyos Sino po rito na-experience yun? Yung parang, ang tagal-tagal mo nang gustong makilala yung pera, pero hindi pa rin kayo nagkakakilala. Sino rito na-experience yan? Dati magkakilala kayo, pero ngayon parang ang layo na ng distansya nyo sa isa't isa. Parang ang layo na ng space ninyo sa isa't isa. Sino rito na-experience yun? Yung dati parang, ang dami-dami mong pera. Ngayon, ang dami-dami mo na lang nakikitang pera ng iba. Pero ikaw, wala ka nang nakikitang pera mo. Parang ang sad. Napansin niyo yan? Sometimes, napansin niyo yan? May mga pagkakataon sa buhay natin na
Iba doon sa gusto mo yung nangyayari. Nakakapagod yung gustong-gusto mong gumaling, pero parang nadadagdagan pa yung sakit mo. Gustong-gusto mong umayos kayo, maging mas malapit kayo sa isa't isa, ng mahal mo sa buhay, pero bakit parang mas nanlalamig pa? Gustong-gusto mong umayos yung pagsiserve mo, pero parang lalo pang nagkakaproblema. What's the point? Sa buhay, alam niyo po, hindi naman talaga lahat ng laban sa atin eh. Totoo po ba yan? Hindi naman lahat ng laban talagang sa atin. Ano pinapakita rito? Unless nasabihin sa iyo ng Diyos, anak, sige, ipaglaban mo. Ipaglaban mo. Pero pagka hindi sinasabi ng Diyos sa iyo, huwag mong ilaban. Huwag mong piliting ilaban. Kasi minsan ang problema natin, alam niyo po, sumasabak agad tayo sa laban kahit hindi pa natin natatanong ang Diyos kung laban ba talaga natin yan. Totoo po ba yan? Sino aminado? Minsan, sabak agad tayo doon sa laban natin sa finances, hindi man lang natin natanong ang Diyos, Lord, tama po ba ito? Dapat ko bang gawin to? Napansin niyo yan? Minsan, sabak agad tayo sa laban without consulting, without asking, without looking for the will of the Lord na gusto niya talaga sanang iyon ang maging laban mo. Sometimes, sugod lang tayo ng sugod sa isang laban. Tandaan niyo po, pag sinabi ni Lord, anak, laban ko to, be still, ang ibig sabihin nun, siya na yung makikipaglaban sa'yo. Ang problema, again, kung kailan tayo sinasabihan ni Lord na ipaglaban mo, minsan saka pa tayo naduduwag eh. Totoo po ba yan? Minsan, kung kailan nagpapakita ang Panginoon ng sign na, anak, ito yung laban na dapat mong gawin para sa finances mo, saka ka pa naduduwag na mag-invest, saka ka pa naduduwag na magtrabaho, saka ka pa naduduwag na humanap ng panibagong pagkakakitaan. Minsan, kung kailan sinabi sa iyo ng Panginoon na, anak, ipaglaban mo na siya, saka mo pa binibitawan eh. Napansin niyo yan? At minsan, kung kailan sinabi sa iyo ng anak, ng Panginoon, anak, sige, tuloy ka lang sa pagsiserve mo, saka ka pa nanlalamig eh. Alam niyo po, again, ano pinapakita rito ng Panginoon? Sometimes, we miss to witness our impossibilities. We miss to meet yung mga God's promises sa journey natin. Kasi nga, kung kailan tayo pinalalaban ng Diyos, saka tayo naduduwag. At kung kailan tayo pinahihinto ng Diyos, saka naman tayo sulong ng sulong. Alam niyo po, ito ang totoo. Walang imposible ang mananatiling imposible pag na-meet mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Lahat ng imposible sa buhay mo, pag nakaharap ang pangako ng Diyos, magiging posible. Now, ang tanong, bakit maraming mga tao, especially yung mga Kristiyano na they miss to witness their impossibilities turn into possibilities? Alam niyo po, ayaw bumitaw doon sa alaala ng kahapon o ng nakaraan. Doon sa kabiguan sa nakaraan. Sino po rito na-experience na nagkaroon na ng kabiguan sa finances? Yung ibang yaman, hindi nawawala ng pera. Sino dito nawala na ng pera? Naranasan na niya na nawawala ng pera. At the same time, sino rito na-experience na masaktan sa relasyon? Huwag ka nang magtaas ng kamay. At the same time, sino rito na-experience niya na nagka-problema sa ministry? Nasaktan sa ministry? Alam niyo po, sometimes, bakit namimiss natin na ma-witness yung mga impossibilities mula sa Diyos? Alam niyo po, takot tayong bumitaw doon sa alaala ng kabiguan sa mga nakaraan. Alam niyo po, sa totoo lang, kung bakit maraming mga sirang paglilingkod, kung bakit maraming sirang relasyon, kung bakit maraming sirang kabuhayan, kung bakit maraming mga tao na natiling may sakit, kasi ayaw bumitaw doon sa kabiguan sa nakaraan. Nag-stay doon sa pagkabigo nila sa nakaraan. Nag-focus doon sa pagkabigo sa nakaraan.
But how many of you believe? Hindi lahat ng season sa buhay ng tao kabiguan. Totoo po ba yun? Kung hindi man kayo nagkikita ng pera ngayon, one day o pwedeng sa mga susunod na araw, magkita na kayo ng pera. Magkakilala na kayo. Kung hindi man namimit yung expectation mo sa iyong relationship ngayon, one day, pwedeng bukas, pwedeng next month, pwedeng next week, ma-meet na yung expectation mo sa iyong relationship. And even sa iyong kalusugan o sa iyong pagsaserve, kung hindi mo man nakikita yung gusto mong resulta sa iyong paglilingkod, pwedeng isang araw doon mo makita yung resultang inaantay mo sa iyong paglilingkod. What important is, tanggalin mo yung focus mo doon sa nakaraan kung saan nabigo ka. Kasi pag mag-i-stay ka doon, hindi ka bibitaw doon, lagi ka lang masasaktan. Lagi ka lang manghihinayang. Lagi ka lang malulungkot. Kapag ka babalikan mo ng babalikan yung mga kabiguan mo sa nakaraan, sa finances man yan, sa pagsiserve man yan, sa kalusugan mo man yan, sa relasyon mo man yan, lagi ka lang malulungkot. So, alam niyo po, tandaan niyo, maaaring may mga point sa iyong kabuhayan na failure, pero hindi ibig sabihin nun, failure na sa pangkalahatan ang kabuhayan mo. Maaaring ngayon, hindi kayo nakikita ng pera, hindi kayo magkakilala. But again, one day, magbabago sitwasyon ng finances mo. Maaaring merong point na nag-failed ang iyong relationship, pero hindi ibig sabihin nun habang buhay failure na ang relationship mo. Maaaring may point na nag-failed ang iyong pagsaserve, but it doesn't mean na habang buhay failure ang pagsaserve mo. At maaaring may point sa buhay mo na parang nagkasakit ka, hindi naging maayos ang kalusugan mo, pero hindi ibig sabihin nun habang buhay ka na mananatiling may sakit. Alam niyo po, dapat mula sa atin, nagsisimula yung paniniwala na isang araw, magbabago kwento ng buhay ko. Dapat sa iyo mismo nagsisimula yung paniniwala na isang araw, na-meet mo na yung impossibilities mula sa Diyos. So, ikalawa, bakit may mga tao, they fail to meet God's impossibilities? May mga tao advance mag-isip ng nakakatakot sa buhay. Totoo po ba yan? Sino rito yung hindi pa nangungutang pero takot na doon sa magiging interest ng utang niya? Alam niyo po, parang ganun lang yung takot eh. Yung hindi ka pa nangungutang pero nagbabayad ka na ng interest. Ganun ang ibig sabihin ng takot. Alam niyo po, maraming tao, advance mag-isip nung ikatatakot niya. Maraming tao ang gagaling mag-isip para matakot yung sarili niya eh. Sino rito aminado? Madalas ganun ka. Madalas ikaw mismo yung tumatakot sa sarili mo. Madalas ikaw mismo tumatakot sa asawa mo. At at the same time, sa mga tao na nasa paligid mo. So ang resulta, nadidelay yung miracles ng Panginoon sa iba't ibang areas ng ating buhay. Ang resulta, ang pinaka-worst na resulta nito, alam niyo po, sa halip na ma-meet natin yung impossibilities mula sa Diyos, na turn again into impossibilities again, yung mga sitwasyon na meron tayo. Simply because, tinakot mo agad yung sarili mo. Yung mga Israelites, alam niyo po, yung first generation nila, bakit muntik na nilang ma-miss yung miracles ng paghati doon sa dagat, doon sa Red Sea? Kasi ang nasa isip nila, dito na ba ako mamamatay? Yun yung nasa sa isip nila eh. Kung hindi sa tabak o sa sibat ng mga Egyptian, doon sa lunod sila mamamatay. Yun yung malinaw na nasa isip nila that time. Kaya nga ang tanong nila kay Moses, kulang ba yung libingan doon sa Ehipto at dinala pa sila doon sa harap ng Red Sea. So sino po dito aminado? Madalas, tayo mismo talaga ang unang-unang tumatakot sa ating sarili. Yung bang wala pa yung babayaran, pero galit na galit ka na doon sa asawa mo. Napansin niyo yan? May mga asawa ganun eh.
Yung bang, wala pa yung babayaran, pero galit na doon sa asawa kasi hindi pa nagbibigay ng pambayad. May mga tao, wala pa yung sitwasyon, pero tinatakot na yung kanilang sarili. Alam niyo po, ano gustong ituro dito ng Panginoon? Sa mga sitwasyon ng buhay mo na sobrang nakakatakot, tanungin mo muna sarili mo, dapat ko bang takutin ang sarili ko? Dapat ko bang tanggapin na ito na nga yung sitwasyon ko? Bago ka matakot, tanungin mo muna yung sarili mo. Alam niyo po, sa mga nakakatakot na sitwasyon ng buhay mo, tanungin mo rin ang Diyos kung ano yung gagawin niya at hindi yung gagawin mo. Madalas kasi ang tanong natin sa Panginoon, Lord, ano ba yung gagawin ko? Alam niyo po, bago mo tanungin ang Diyos ng gagawin mo, tanungin mo muna ang Diyos ng gagawin niya. Kasi tiyak, pag pinakita ng Diyos sa'yo yung gagawin niya, hindi ka na matatakot. Ikatlo, bakit may mga tao, they fail to meet God's impossibilities? Mas napopokus doon sa sakripisyo kaysa doon sa purpose na pinagagawa ng Diyos. Sino po naniniwala? Kahit yung kahirapan na nararanasan mo o naranasan mo, may purpose ang Diyos doon. Bakit pinaranas sa'yo? Totoo po ba yan? Yung kawalan ng pera, bakit pinaranas sa'yo ng Panginoon yon? Yung kagipitan na meron ka, may malinaw na purpose ang Panginoon doon. Hindi lang basta nangyari o pinayagan ng Diyos yung bagay na yon. Of course, sometimes, may mga pagkakataon tayo yung principal author, bakit nandoon tayo, but sometimes, doon sa mga unexpected na mga pangyayari, may mga malinaw na dahilan ang Diyos, bakit niya pinayagan yon. Sometimes, nagtataka tayo, bakit pinayagan ng Diyos na mapunta tayo doon sa mahirap na sitwasyon ng ating pagsiserve, mapunta sa mahirap na sitwasyon yung ating relasyon, mapunta sa mahirap na sitwasyon yung ating paglilingkod, ang ating kalusugan. But one thing for sure, sa mahirap na sitwasyon na dinadaanan ng buhay mo, laging may purpose ang Diyos. At hindi mo mamimit yung impossibilities, yung imposibleng solusyon ng Diyos sa iyong sitwasyon hanggat nakapokus ka doon sa magiging sakripisyo mo para makaalis ka doon kaysa doon sa purpose, bakit kayo nilagay ng Diyos doon? Alam niyo po, ang linaw ng purpose ng Panginoon sa mga Israelites, bakit nasa gitna sila ng no way out situation sila? Napakalinaw ng gustong ipakita doon ng Panginoon sa kanila. Again, alam niyo po, minsan, nakatingin tayo doon sa cause, nakatingin tayo doon sa sakripisyo, nakatingin tayo doon sa hirap, at hindi doon sa purpose, bakit meron tayong ganong sitwasyon. Yung pong first generation ng Israel, ang purpose nila, makonquer ang promised land. Ang tanong, nakonquer ba nila to? No. Except for Joshua and Caleb. Okay. Kasi nga, mas marami pa silang reklamo na sinabi sa Panginoon kaysa lakaran yung purpose nila eh. Napansin nyo? Yung mga Israelita, pag binalikan nyo yung history ng kanilang journey towards Promised Land, ang dami nilang reklamo. Kaysa lakaran yung purpose, bakit sila inilabas ng Diyos doon sa Egypt. Mas madalas pa nilang makita yung kulang sa kanila kaysa doon sa sobra-sobrang favor ng Panginoon sa kanila eh. Sino po aminado? Sometimes, mas madalas pa tayo magreklamo sa Diyos kaysa magpatuloy sa journey na pinalalakaran ng Diyos sa atin, sa ating finances, sa ating kalusugan, sa ating kabuhayan, sa ating pagsaserve, sa iba't ibang areas ng buhay natin. Sometimes, sino po aminado? Mas madalas na makita pa natin yung kulang kaysa doon sa sobra-sobrang favor ng Diyos sa atin. Alam niyo po, minsan, ang nakikita lang natin yung kulang tayo sa pera, pero hindi mo nakikita madalas
ang lakas-lakas mo. Sometimes, ang nakikita lang natin, may problema tayo sa relasyon, pero hindi mo nakikita ang ganda-ganda ng pagsiserve na binibigay sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po, minsan, yung mga dinadaanan natin, sukatan din ng Diyos para makita kung magpapasalamat ka ba o magko-complain. Sukatan din yun ng Diyos para makita mo yung sobra-sobrang favor niya o magrereklamo ka ba o makikita mo yung kulang sa iyo. Alam niyo po, yung mga Israelites, ang purpose nila, again, i-conquer, sakupin ng promised land. Kung paano ito mangyayari, kung paano nila matatalo yung mga higante na sinasabing nandoon sa promised land, kamay na ng Diyos ang kikilos doon. The same concept sa mga imposibleng sitwasyon ng buhay mo. The same concept doon sa mga imposibleng laban ng meron ang buhay mo. Sa finances mo, sa kalusugan mo, sa iyong pagsaserve, sa iyong relasyon, doon sa mga imposibleng laban na yon ng buhay mo, kamay na ng Diyos ang bahala doon. Because God can turn your impossibilities into possibilities. Now, ang tanong, how to miss that God's miracle of turning your impossibilities to possibilities? Paano natin siya hindi mamimiss? Alam niyo po, unang-una, wag na wag mong lilimitahan ang kayang gawin ng Diyos sa sitwasyong meron ka. Sino po naniniwala? Kung meron mang hindi ka dapat gawin sa pinakamahirap na sitwasyon na meron ka, yung huwag mong limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Yung kahit ang tingin ng iba imposible, pero maniwala ka, may kakaibang kayang gawin ng Diyos dyan sa sitwasyon na meron ka. Alam niyo po, instead na limitahan mo ang kayang gawin ng Panginoon, look God in the light of truth na ang Diyos, kaya niyang gawin ang lahat. Na ang Diyos, yung authority niya, gaya nung ating pinag-aralang kanina, hindi lang doon sa nature, hindi lang doon sa sakit, hindi lang doon sa mga principalities, kung hindi ang authority ng Panginoon and even doon sa death ay may kapangyarihan ng Diyos. So how much more na hindi ka kayang ipanalo ng Diyos doon sa laban na meron ka sa pera mo? How much more na hindi ka kayang ilaban ng Diyos o ipanalo ng Diyos sa laban na meron ka sa kabuhayan mo, sa iyong paglilingkod, sa iyong sakit, sa iyong relasyon? Kung ang kamatayan tinalo ng Panginoon, how much more yung problema na meron ka ngayon? Alam niyo po, ang Diyos na meron ka ngayon, tandaan niyo po, ay ang Diyos na alam ang lahat ng bagay. Ang Diyos na meron ka ngayon ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang Diyos na meron ka ngayon ay ang Diyos na pinakamalaki ang puso para sa iyo. Alam niyo po, sa tingin niyo ba doon sa mga attributes na yun ng Panginoon, may imposible pa ba na hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo? Sa tingin niyo ba, sa mga attributes na yun ng Panginoon, may mahirap pa bang gawin ang Diyos para sa buhay mo? Alam niyo po, walang hindi kayang baguhin ng Diyos sa sitwasyon na meron ka sa buhay mo. Ikalawa, sa pinakamahirap na pinagdaraanan mo, hayaan mong mas lumalim ka, mas tumatag ka, mas tumapang ka. Sino po naniniwala? God has always a season and time for us to grow. Laging merong panahon at season ang Diyos para lumalim ka. At madalas, yung panahon para lumalim ka, para mag-grow ka, para mas maging matatag ka, madalas iyon yung season na wala kang pera. Madalas iyon yung season na may problema ka sa relasyon mo. Madalas, iyon yung season na may problema ka sa pagsiserve mo. Madalas, iyon yung season na may problema ka sa kalusugan mo.
Alam niyo po, again, lagi nating tatandaan, every impossibilities in our journey must be a place for us to grow. Dapat, lahat ng pinakamahihirap na sitwasyon na meron tayo, maging lugar yon para lalo ka pang tumapang. Maging lugar yon para lalo ka pang tumatag. Maging lugar yon para lalo ka pang lumalim sa paniniwala mo sa Diyos, sa pananampalataya mo sa Diyos. Alam niyo po, sa pinakamahirap na sitwasyon na meron ka sa buhay mo ngayon, dapat maging lugar yon kung saan hindi ka basta-basta sumusuko. Maging lugar yon na basta-basta o hindi ka basta-basta lumalayo sa Diyos. Sa halip, dapat lahat ng pinakamahihirap na sitwasyon na meron ka ngayon sa buhay mo, sa ang areas man yun ng buhay mo, dapat ang resulta nito, mas tumapang ka, mas tumatag ka, mas lumalim ka, mas lumapit ka sa Panginoon. Because you always find your security in life in God alone. At pag ang security ng buhay mo, ng pagsiserve mo, ng finances mo, ng kalusugan mo, ng relasyon mo ay ang Diyos, hindi ka matitinag. Hindi matitinag ang iyong kabuhayan pag ang security nito ay ang kamay ng Diyos. Hindi matitinag ang iyong kalusugan kapag ka ang security nito ay ang kamay ng Diyos. And even yung pagsiserve mo at ang iyong kalusugan. And finally, for us to be able to meet yung God's impossibilities sa ating journey, piliin mo laging magtiwala sa kayang gawin ng Diyos at hindi sa kaya mong gawin. Sino po naniniwala? Be still doesn't mean wala ka nang gagawin. Totoo ba yan? Meaning, nang sabihin ni Lord, the Lord will fight for you, you need only to be still, hindi ibig sabihin ni Lord, wala ka nang gagawin doon. No. Ano ibig sabihin nito? You need to move in a supernatural realm. Ang sabi ni Lord sa verse 15, bakit kayo umiiyak? Magpatuloy kayo. Ang sabi ng Panginoon, as they move on, biglang nahati ang dagat. Sino po naniniwala? Sa halip na matakot ka, umiyak ka dahil ang dami mong mga Jews, ang dami mong mga dapat bayaran, ang daming mga naniningil sa iyo, sa halip matakot ka, umiyak ka, magpatuloy ka at makikita mo, merong dagat na hinahati ang Diyos para sa iyo. Merong ginagawang himala ang Diyos para sa iyo. Alam niyo po, how many of you believe, kung hindi ka susuko isang araw, sasalubungin ka ng himala ng Diyos. Niniwala po kayo doon? Kung hindi ka susuko, isang araw, one day, your impossibilities turn into possibilities. At isang araw, you will witness God deliverance in unexpected ways. Alam niyo po, kung ang Diyos, tandaan mo, hinati ang dagat para sa mga Israelita, tingin mo, yung problema mo sa pera, hindi kayang ayusin ng Diyos? Kung ang Diyos hinati ang dagat para sa mga Israelita, sa tingin mo, yung problema mo sa ministry, sa pagsiserve mo, hindi kayang ayusin ng Diyos? Kung ang Diyos hinati ang dagat para sa mga Israelita, sa tingin mo yung sakit na meron ka ngayon, hindi kayang gawin ng Diyos o pagalingin ng Diyos? At kung ang Diyos hinati ang dagat para sa mga Israelita, sa tingin mo, yung problema mo sa relasyon, hindi kayang ayusin ng Panginoon? Yung problema mo sa pamilya mo, hindi kayang ayusin ng Panginoon? Church, tandaan niyo po, hindi lang walang imposible sa Diyos. Hindi lang walang mahirap sa Diyos. Hindi lang gumagawa ng himala ang Diyos.
malapit din ang puso ng Diyos sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya. This afternoon, this is the summarize of God's message to your life. Sa lahat ng gusto ng Diyos na iwanan sa puso mo sa hapon na ito yon. Anak, hindi naman kita nakakalimutan at hindi kita pababayaan sa pinagdaraanan mo. Sa church, dito po sa physical service, sa online service, just always remember, hindi nagbabago ang Diyos. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Ang Diyos na gumawa ng himala noon ay siya ring Diyos na gagawa ng himala sa iyo ngayon. Let us pray. Panginoon, salamat po dahil minsan pa pinaalalahanan mo kami. Walang mahirap sa iyo, walang imposible sa iyo, at hindi mo kami nakakalimutan. Salamat po sa panibagong inspirasyon, paalala, pagtutuwid sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa bawat isa na parang imposible po ang kanilang pinagdaraanan ngayon, Lord, I declare that in the mighty name of Jesus, they will meet yung miracles na ipadadala mo sa kanila mula dyan sa langit. Magugulat sila, mamamangha sila, dahil meron kang gagawin na first time nilang makikita at mararanasan sa buhay nila. Lord, I declare it saan mang areas to ng kanilang buhay, kabuhayan nila, finances, sa kanilang kalusugan, sa kanilang relasyon, pamilya, sa kanilang pagsiserve, they will experience, they will be surprised by first thing coming from you. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin may ginagawa ka sa oras na to sa buhay ng mga tao nakakarinig ng mensaheng ito. Muli po, sa kabuuan ng gawain ito, ikaw lamang po yung nataas at naluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. God bless you.